Yun ang lumalabas. Kung ano yung sinabi ni Tungol, mga kababayan, yun ang ginawa ni Sara ng defense panel. Kaya nakakaduda. Baka kasama to. Sa defense panel, yung spokesperson ng Senado, embedded sa Senado mismo. Yung isang defense counsel. Di kaya mga kababayan, he is actually working for the defense panel. Pero siya yung ginawa na spokesperson para mga kababayan makaiwas sa kritisismo si Chis Escudero. Kasi masyado nang halata kung laging si Chis Escudero kumampi. Pero ganun pa rin mga kababayan ang labas. Kung ano ang sinasabi ni Atty. Tongol na mga pabor, giving hints to the camp of Sara, reflection yon mga kababayan ng stand ng Senado. Kasi nga siya yung spokesperson. Tama yung mga line of reasoning, argumento mga kababayan, yung statement ni Bokoy. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kamusta kayo mga manoy, mga manay, mga tugang? So ngunyan, pag-iristoryahan ta, ining naging response ni Sara Duterte sa summons ng Senado. Kasi po, yung naging response niya sa summons ng Senado, hindi man para sagutin yung articles of impeachment, kundi yung articles of impeachment mga kababayan, gusto niyang ipadismiss. So dito natin mga kababayan makikita na talagang takot na takot mga kababayan si Sara Duterte na matuloy ang impeachment trial sa Senado. Kasi nga po, sabi ng mga members ng prosecution panel, naniniwala sila sa bigat na mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Pag naipresenta nila sa impeachment trial, nabigyan sila ng pagkakataon na maipresenta ang napakabibigat na ebidensya. Lalo na doon po mga kababayan sa paggamit ng milyon-milyon, 612 million pesos na confidential funds. Naniniwala sila na si Sara Duterte mako-convict po ng Senado. Yun din yung ating paniwala mga kababayan. That's the reason why si Sara Duterte nag-hire ng pinakang magagaling na mga abogado dito sa Pilipinas. 16-man powerhouse defense panel po. Kasi kung hindi mabigat ang kaso, walang rason mga kababayan na kumuha pa siya ng pinakang magagaling na abogado at napakarami. Imagine yung mga senador nga, 18 mga senador pumabor sa kanya. Pero wala pa ring tiwala. Mga kababayan, si Sara Duterte, nag-hire talaga siya ng pinakamagagaling na mga abogado. So that means napakabigat na mga ebidensya ang hawak po ng prosecution panel. Kaya ang objective ng kanyang mga abogado, di dapat matuloy ang impeachment trial, dapat i-dismiss. Ito yung katakot-takot mga kababayan na legal maneuverings, delaying tactics. Gusto lang ubuso na lang ni Sara ang panahon sa legal maneuverings hanggat umabot sa 2028. Baka sakali na pagdating ng 2028, mabago ang sitwasyon niya. Yan ang target mga kababayan sa tingin natin. Target ng kampo ni Sara Duterte. Kaya never tayo na naniwala mga kababayan doon sa kanyang sinabi na I want a bloodbath. Nang gustong sabihin niya, ready siya to face the trial at magkaalaman na. So habang sinasabi niya ang ganon, tama yung reading natin, it is just a cover ng totoong nararamdaman at mga strategies nila. O ito na nga po ang patunay. Tama yung ating mga analysis mga kababayan. Ito, sabi dito sa report ng Manila Bulletin, BP Duterte 6 dismissal of impeachment complaint cites 1-year bar rule. Kita ninyo mga kababayan? Yan ang sabi dito. Yung argumento niya na ito daw ay nagbabiolate sa 1987 constitutional provision, yung 1-year bar rule on multiple impeachment proceedings against the same official. So makikita ninyo, ang galaw mga kababayan ng mga abogado, parihas ng galaw ng mga senator judges na kakampi niya. Kaya nga po binalik yung articles of impeachment. Kaya lang po, hindi man ni-receive
dinifer yung pag-receive ng Congress. Kasi alam ng mga House prosecutors kung ano yung mga pinaplano ng mga kakampi ni Sara at ng kampo mismo ni Sara. Talagang yun ang i-erase. So katakot-takot mga kababayan na delaying tactics yung gagawin nila para hindi masimulan ang impeachment trial. So ito na yung ina-announce mismo o in-announce mismo ng Senate Impeachment Court spokesman na si Attorney Tongol. Ang tingin ko nga itong si Attorney Tongol na spokesman ng Senado, parang spokesman na rin po ni Sara. Advance ang information. Last week pa, nagsalita na si Attorney Tongol sa press briefing niya. We're expecting niya to receive a petition to dismiss. So hindi pa sinasubmit mga kababayan yung sagot doon sa summons sa kampo ni Sara Duterte. May statement na last week si Attorney Tongol, yung tagapagsalita ng Senado. Advance yung information niyang nare-receive. Kahapon pa lang denial yung motion to dismiss. Last week pa niya in-announce. 5 days ago, as posted by ABS-CBN News, Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol says they are expecting the defense team to file a motion to dismiss when it answers the summons issued to Vice President Sara Duterte. The deadline for her reply is on June 23, kahapon po. So before pa na na-file kahapon, may information na po si Tongol. So parang lumalabas kasama sa defense team, defense panel si Tongol. Alam niya kung ano yung gagawin ng defense panel. Advance na nga yung announcement niya. Kita ninyo mga kababayan kung ano nangyayari dito sa mundo natin ng mga kababalagan. Kakaiba po mga kababayan ng mga pangyayari. Kaya inaakusa mga kababayan ng mga critics itong si Attorney Tongol na nag-aabogado sa kampo ni Sara Duterte. Imbes na maging spokesperson lang siya ng Senado, lumampas siya sa pagiging spokesman ng impeachment court. Nandun na siya mga kababayan sa pagiging spokesman ng kampo ni Sara. Kakaiba talaga. Yung impeachment court, mga kababayan, yung mga senator judges, imbes na tumayo bilang senator judge, impartial senator judge, naging defense lawyer na din po ni Sara Duterte. Ang nagmotion to dismiss po na nauna, mas kahit po against the Constitution. Si Bato mismo, tinayaan na mangyari yon ni Chis Escudero. Ganon nila sinalaula mga kababayan ang Senado. You see? Kaya yung spokesperson po, si Attorney Bocoy ng defense panel ng Kongreso, inaccuse ito pong si Tongol na tumatayo ng abogado ni Sara Duterte. Parang kasama doon sa 16-man, baka hindi yun 16-man, 17-man, embedded yung isang abogado ng defense panel sa Senado mismo. Tulad ng mga judges, may mga embedded na senator judges na working for the defense of Sara Duterte. Ganon mga kababayan katindi. O ito yung report nung June 20. Bocoy, Senate Impeachment Court, spokesperson is lawyering for Duterte. Antonio Bocoy, spokesperson for the House Prosecution Panel, criticized Tongol for saying that if he were the Vice President, he would file a motion to dismiss the case. If you will recall, I heard a soundbite from the statement of Senate spokesperson Attorney Tongol. He said, if I were the Vice President, I will file a motion to dismiss. Sabi po ni Bocoy sa interview ng Head Start. Why is he hinting? Why is he telegraphing? According to Bocoy, Tongol appeared to have suggested a legal strategy for the Vice President. Bocoy warned that such lawyering can signal efforts to derail her upcoming impeachment trial. Spokesperson niya siya ng Senado. So, we can assume he is speaking the minds of the Senate. It's because he is the spokesperson, sabi po ni Bocoy,
referring to Tungol. Tulad ko anya, I am the spokesperson for the prosecution. What I say might bind them or it can reflect the mindset of the prosecutor, sabi po ni Bokoy. He further criticized Tungol, calling the latter's act not only grossly inappropriate but also outright wrong. Tama po. Afterwards, sumagot si Tungol, nag-deny na nag-abogado siya kay Sara Duterte. Pero, yun ang lumalabas. Kung ano yung sinabi ni Tungol, mga kababayan, yun ang ginawa ni Sara ng defense panel. Kaya nakakaduda. Baka kasama to sa defense panel yung spokesperson ng Senado. Embedded sa Senado mismo. Yung isang defense counsel. Di kaya mga kababayan, he is actually working for the defense panel. Pero siya yung ginawa na spokesperson para mga kababayan makaiwas sa kritisismo si Chis Escudero. Kasi masyado nang halata kung laging si Chis Escudero kumampi. Pero ganun pa rin mga kababayan ang labas. Kung ano ang sinasabi ni Atty. Tungol na mga pabor, giving hints to the camp of Sara, reflection yon mga kababayan ng stand ng Senado kasi nga siya yung spokesperson. Tama yung mga line of reasoning, argumento mga kababayan, yung statement ni Bokoy. So yun ang sinasabi natin. Hindi pa nagpa-file ng petition to dismiss, in-announce na ng Senado na magpa-file niya ng motion to dismiss. O ito na nga po, nakita na ninyo kung paano sinasalaula po ang impeachment trial laban po kay Sara. Sabi natin, kung hindi po napakabigat ng mga ebidensyang hawak ng Congress, bakit kailangan pigilin? Talagang nagtutulong-tulong sila. Una yung mga kakampi mismo sa Senado ni Sara Duterte. Nagtutulong-tulong sila na huwag matuloy. Nag-motion to dismiss agad si kahit hindi pwede, kahit ang konstitusyonal, si Bato de la Rosa, at hinayaan ni Chis Escudero, hindi niya in-out of order. Tapos, binago na lang yung motion. Hindi na to dismiss to remand. Ganon pa rin, labag sa konstitusyon. Kasi, ang sabi sa konstitusyon, pag natanggap ng Senado, mga kababayan, yung articles of impeachment, ang dapat ginagawa lang is to forthwith proceed with the trial. Then afterwards, magdidesisyon yung mga senador kung acquittal ba or conviction. Yun man lang. Lahat ito, mga kababayan, nilabag nila. Ito na ngayon. Motion to dismiss ang final tulad ng sinabi po ni Atty. Tungol last week, final na nga kahapon. So sabi dito, in her formal answer ad cautelam submitted to the impeachment court. Ang ibig sabihin pala ng ad cautelam po with abundant caution na sinabmit to the impeachment court, Duterte's camp asserted na yung reklamo is void ab initio. Ibig sabihin, invalido from the very beginning. Dahil daw sa non-compliance with Section 35, Article 11 ng ating konstitusyon. Itong provision anya strictly prohibits, ipinagbabawal, ang pag-initiate ng sobra sa isang impeachment proceedings against the same public official within 12-month period. Sa madaling sabi, kasi bagaan niya, pang-apat itong impeachment complaint. Yung una na 3 na hindi inaksyonan ng Congress, pero pagdating ng pang-apat na i-final, yun ang inaksyonan. So pang-apat na anya ito, hindi man pwede anya na multiple impeachment complaint filed within 1 year. So, yan ang na ginawa nilang butas. May paliwanag na po dito yung Congress at saka mga legal experts po, mga constitutional experts. Yung mga nauna po, hindi man yon officially dapat na ibinilang kasi hindi man yon prinases, hindi isinabmit kasi pinag-aralan lahat. Hanggat dumating yung pang-apat na complaint, pinag-isa na lang, sinomarize para sigurado. O ibig sabihin, hindi man dapat bilangin multiple o itratong multiple impeachment yung final para pumasok doon sa mga sinasabi nila na pagbabawal under the Constitution na dapat isa lang. Pero pinagpipilitan po nila. Kaya pinapalabas nila ngayon, multiple anya yung final. Ako tingin ko mga kababayan, alam nila na hindi man ito magtatagumpay. Pero ginawa pa rin nila just to delay, delaying tactics nga po. Mga legal maneuvers
ang ginagawa para pigilin po ang impeachment trial. Kasi po, hindi kakayanin ni Sara Duterte ang presentation ng mga ebidensya sa lakas ng mga ebidensya. At masusukat natin ang lakas ng ebidensya sa tindi ng mga abogado, sa dami at galing ng mga abogado na pinili ni Sara para sa kanyang defense. Kasi kung hindi napakalakas ng ebidensya, hindi kailangan po ang isang mga dikampanilyang abogado para dumipensa sa kanya at itutuloy niya yung trial kung hindi siya guilty. Kasi alam niya, mapapawalang sala siya sa hina ng ebidensya. Tama pa ang ating mga analysis. So lalo lang po pinapakita ni Sara Duterte sa ating mga mamamayang Pilipino na siya po guilty dito po sa mga articles of impeachment. 7 articles of impeachment. Malinaw naman po kasi unang-una, doon pa lang sa Article 1, yung pagbabanta na ipapatay yung ating Pangulo, ang witness po buong mundo at ang ebidensya galing mismo sa kanya, sa video niya. Nang mag-live siya mga kababayan for a press con, doon niya gawin yung pagbabanta. Nagkalat po sa YouTube. Then yung pangalawang article of impeachment, yung paggamit niya ng confidential funds. Na yung ebidensya mga kababayan, siya din yung nag-furnish yung mga kasama niya sa opisina. Yung mga gawa-gawa na acknowledgement receipts, nakapangalan po ng mga chicheria, pati ng mga artista at senador. So, paano mo yan babaliktarin ang ganyang tindi na mga ebidensya na nang i-check mga kababayan ng Congress sa PSA, walang records po. You see? Doon pa lang sa dalawa, mga kababayan, na articles of impeachment, malamang sa malamang convicted si Sara Duterte. Kaya ito po ang kanyang ginagawa. Ginagawa ng kanyang mga abogado. Motion to dismiss, petition to dismiss. Ang mismong impeachment case para pigilin po ang impeachment trial. Yan o. So sabi dito, the House of Representatives receive a copy of Duterte's answer ad cautelam at 3:53 p.m. The document was delivered by Arnel Barrientos Jr., a messenger from the law firm Fortune Narbasa in Salazar. He arrived in the Senate at 5:49 p.m. Sabi sa dokumento, Vice President Sara Duterte, by counsel without waiving any jurisdictional and or other objections, she has to the case in the fourth impeachment complaint respectfully states, the fourth impeachment complaint must be dismissed because it is void ab initio for violating the one-year bar rule under Sections 3.5, Article 11 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment proceeding against the same official within a period of 1 year. Ngayon, paliwanag po ng tagapagsalita ng Senado, impeachment court na si Attorney Reggie Tongol, that when a lawyer includes ad cautelam in their pleading niya, it almost always means they are preparing to question the court's jurisdiction, which he believes aligns with the petition the Vice President filed before the Supreme Court, challenging the continuation of the impeachment process against her. Sabi ni Tongol that the Vice President's camp would either file a motion to dismiss the impeachment complaint against her or an answer with affirmative defense. Sabi naman po ni Senate Secretary and Impeachment Clerk of Court Renato Bantog na yung sagotan niya na ad cautelam ng kampo ni Sara, ibig sabihin yung pleading with caution anya siya. Maybe in their minds, they like to reserve some arguments, but in compliance with the order of the court, ay nag-file sila ng answer, but they are expressing that they are doing so with caution. So matatandaan si Sara, may pending petition siya for certiorari and prohibition na final sa Supreme Court. To recall, Duterte sought the nullification for alleged constitutional violation of the impeachment complaints filed against her by the House of Representatives before the Senate for trial. So kung ano yung intensyon, mga kababayan ng kanyang petition sa Supreme Court, ganun din yung kanyang isinagawa sa pag-file, sa pagsagot sa summons
ng impeachment court. Parehas lang po. Sa kanyang petition, Duterte asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order to stop the House from proceeding with the impeachment trial and for the Senate to desist from acting on the complaints. So ito ang patunay na ang mga statement po ni Sara, lahat baliktad. Ang sabi niya, I want a bloodbath. Pero ang action niya, through head lawyers, petition to dismiss para walang trial, walang bloodbath, walang presentation of evidence, walang matuloy na impeachment trial po sa Senado. Kita ninyo? Kaya wag tayo nagpapaniwala sa mga statement po ni Sara Duterte. Bali-baliktad po. Mana sa tatay o ngayon, nag-react na rin po yung Congress, yung mga House prosecutors. Sabi ng mga House prosecutors, pinag-aaralan na namin anya yung answer to impeachment articles, Duterte's answer to impeachment articles, and they have 5 days to reply. So sabi po ni House prosecutor member, Congresswoman Gervy Luistro, the entire prosecution team anya is currently studying each and every allegation contained in the answer. Certainly, we will be filing a reply within 5 days from receipt as provided in the rules. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago namin pang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix mula sa Australia po. Yan po endorsed by Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Ang mga health benefits niya po ng barley, boosts immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po, mahilig sa mga imported bags and shoes, kontakin ninyo si Madam Eileen Rosales, Eileen Closet po. Yan po, kita ninyo, ang gaganda po ng mga paninda niya. So, contact na lang ninyo si Madam Eileen Rosales, Eileen Closet, i-message na lang po ninyo siya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.